Sa ilalim ng maputlang ilaw ng eskinita sa Tondo, lagi munang tumitigil si Liana Montesillo bago pumasok sa boarding house ni Aling Cora Briones. Hindi dahil takot siya sa dilim, kundi dahil sanay siyang magbilang ng natitirang lakas bago sumabak sa panibagong gabi. Sa kaliwang kamay, may supot siyang may lamang 2 pandesal at isang maliit na lata ng gatas. Sa kanang kamay, hawak niya ang luma niyang cellphone na may basag na screen. Tinitingnan niya ang oras, tapos tinitingnan niya ang bintana sa ikalawang palapag. Naroon si Nico. Minsan, kapag humahapdi ang dibdib ng kapatid niya, kumakatok si Nico sa bintana, parang batang ayaw magpahalata na nahihirapan. Isang maikling katok lang, sapat para alam ni Liana na kailangan niyang bilisan pero hindi magpanik, dahil sa bahay na ito, ang panik ay luho. "Lian," mahinang tawag ni Aling Cora mula sa hagdan, may hawak na walis tambo. "Nandito ka na pala, kumain ka na ba?" "Bukas na po ako kakain, Aling Cora. Si Nico muna," sagot ni Liana, pilit na ngiti. "Bukas na naman," sumimangot ang matanda. "Aba anak, kahit sa ganyang edad ko, alam ko na kapag palaging bukas na uuwi sa wala." Huminga si Liana. "Sige po, kalahati lang. Pero si Nico muna." "Ay oo, si Nico, alam ko." Lumambot ang boses ni Aling Cora. "Kumusta ang paghinga?" "Okay pa po." Pero sa loob-loob niya, hindi siya sigurado. Kahit okay si Nico, may mga gabing parang may humihigop ng hangin sa dibdib nito. Pag-akyat niya sa maliit nilang kwarto, sinalubong siya ni Nico na may kumot sa balikat at isang lumang inhaler na halos ubos na. Maputla ang mukha nito, pero pinipilit ngumiti. "Ate, may pasalubong ka?" Biro ni Nico, parang kunwari normal lang. "Meron," inabot ni Liana ang pandesal. Pandesal na may gatas. Tapos, may bago akong linis na uniform para bukas. "Wala akong paki sa uniform, gusto ko yung gatas." Tumawa si Nico. Tapos biglang napahinto, umubo at napahawak sa dibdib. Agad lumapit si Liana. "Nico, dahan-dahan. Hinga. Higop, bugang dahan-dahan." Okay," sumandal si Nico sa dingding. "Ate, huwag kang mag-alala, kaya ko." Hindi sumagat si Liana. Mas alam niya kung kailan nagsisinungaling ang kapatid niya dahil pareho silang estilo. Ngumiti para hindi mabigat sa iba. Sa umaga, ibang Liana ang gumigising. Maaga siyang bumabangon para maglinis ng banyo, magwalis sa hallway, magpunas ng rehas, maglaba ng bedsheets ng mga border, lahat bago pa mag-alas 8. Tapos, lilipat siya sa sideline niyang paglilinis sa maliit na opisina ng isang construction supplier. Doon may konting dagdag na bayad kahit laging may paalala ang supervisor na si Ma'am Riza. "Liana, ang trabaho mo, trabaho lang. Huwag ka na makichika." Pero kahit trabaho lang, naroon ang hiya, ang pagod, at ang paulit-ulit na "pasensya na po ma'am" na nakaukit na sa dila niya. Sa pagitan ng mga araw na iyon, ang nagsisilbing pahinga niya ay si Kezia Roldan, kaibigang call center agent na laging puyat, laging may baong tsaa, at laging may kwentong nakakatawa para makalimot si Liana kahit sagit. "Hoy, Lian," sabi ni Kezia isang hapon habang pareho silang nakaupo sa bangketa, may tig-isang basong gulaman. "Kung pwede lang i-trade ang pagod mo sa pera, aba, bilyonarya ka na. Kung pwede lang i-trade ang jokes mo sa pahinga, may sleeping pill na tayo." Ganting biro ni Liana, pero halatang pilit. Napansin ni Kezia. "Uy, anong nangyari? May atak na naman si Nico?" "Hindi pa, pero malapit." Mabilis na kurupat si Liana. "Konti na lang gamot niya." "Eh di bili tayo." Madaling sabihin, bulong ni Liana. Tumaas na ang presyo, tapos yung inhaler niya, kalahati na lang ang natitira. Humigop ni Kezia ng tsaa, iwibas ang mata. "Maghanap tayo ng paraan, o kaya pakiusapan natin si Nurse Mayet." Nurse Mayet Dizon, ang barangay nurse na matapang magsalita pero malambot ang puso. Kapag may nagrereklamo sa pila, siya ang unang susupalpal. Kung may oras kayong magalit, gamitin niyo sa paghinga, kasi dito lahat may sakit. Kinabukasan,
Dumaan si Liana kay Nurse Mayet sa Barangay Health Center. Nandoon ang nurse, nakapamaywang, kausap ng isang pasaway na tatali. Sabi ko po, bawasan ng yose, hindi bawasan ng yose kapag may pera. Sermon ni Nurse Mayet. Nang napansin si Liana, biglang nag-iba ang mukha. Ay, Liana, kumusta si Nico? Mamayet, okay pa, pero paubos na po gamot. Alam ko, huminga ang nurse at tumingin sa cabinet. May konti akong natira pero hindi sapat pang matagalan. Magpapagawa tayo ng plano ha, hindi pwedeng puro emergency. Opo, napayuko si Liana. Pasensya na po. Hoy, wag kang mag-sorry. Tinuro ni Nurse Mayet ang dibdib niya. Hindi kasalanan ng maging mahirap. Kasalanan ng pabayaan ka ng sistema. Sige, bigyan kita nitong konti. Tapos, hanap tayo ng mas murang source. May kakilala akong pharmacist sa kabilang barangay. Lumabas si Liana ng health center na may maliit na supot. Parang hawak niya ang pag-asa sa manipis na plastik. Sa gate, nandun si Tomas, Masi Carpio, tsuper na kapitbahay nilang nakaparada ang tricycle. O Liana, sakay ka? Libre na. Alok ni Masi, palaging parang may utang na loob sa mundo. Hindi na Kuya Masi, kaya ko po. Di lakad tayo, hatid kita hanggang kanto. Sumabay si Masi habang nagkukwento tungkol sa pasaherong nagbayad daw niyang barya na may candy pa. Sa kanto, napatigil si Masi at itinuro ang isang lalaking nakatayo sa tapat ng sari-sari store. May hawak na 2 supot ng grocery, pawis na pawis, pero maayos ang tindig. Simple ang suot, plain na t-shirt, maong, tsinelas, pero may aura na hindi mo maipapaliwanag. Parang sanay siyang tumingin sa mundo nang hindi humihingi ng permiso. Bulong ni Masi. Siya na naman, yung Ellie na tumutulong kay Aling Cora magbuhat. Tinawang ni Liana ang matanda sa isip. Ellie, narinig na niya ang pangalang iyon. Minsan naririnig niyang kinakausap ni Aling Cora sa baba. Ali, anak, salamat ha. Tapos maririnig niya ang boses ng lalaki. Kalmado, parang hindi nagmamadali kahit anong bigat ng dala. Pagdating niya sa boarding house, nadatnan niyang nakaupo si Aling Cora sa bangko, hinihingal, habang si Ellie ay nagbubuhat ng 1 galon ng tubig sa loob. Naku Ellie, sabi ko nga sa'yo hindi obligasyon yan. Hindi naman po obligasyon pero kaya ko kaya gagawin ko. Napatingin si Liana sa lalaki. Nagsalubong ang mata nila. Saglit lang pero sapat para maramdaman niyang may kung anong tahimik na lungkot sa tingin nito. Yung klasing lungkot na marunong magtago sa likod ng maayos na pananalita. Ah, Liana, sabi ni Aling Cora. Ito si Ellie. Nakilala ko yan sa palengke. Mabait yan. Hindi yan nagpapasikat. Tumanggo si Liana. Mahiyain. Salamat po sa tulong, kuya. Ellie lang, sagot niya. Bahagyang ningiti. Kumusta po kayo? Okay lang. Nilingon ni Liana ang supot ng gamot sa kamay niya. Mabilis na itinago sa likod, pero napansin pa rin ni Ellie. Galing po kayong health center? Tanong niya. Hindi mapanghimasok, parang casual lang. Opo, sagot ni Liana. Parang nahuli. Para sa kapatid ko. Taga rito lang po kayo? Dagdag ni Ellie. Dito po kami sa taas. Tinuro ni Liana ang hagdan. Tapos napakagat sa labi. Ayaw niyang magkwento. Ayaw niyang maging kwento. Ah, tumanggo si Ellie. Kung may kailangan po kayo, kung kaya kong tumulong. Napaangat ang kilay ni Liana. Hindi sa yabang, kundi sa pag-iingat. Salamat po, pero okay lang po kami. Hindi siya sanay tumanggap. Sa mundo niya, ang pagtanggap ay may kapalit. Pahiya, utang na loob o chismis. Pero sa tono ni Ellie, walang kapalit, parang alok lang ng isang taong may ekstra na lakas. Kinagabihan habang nagluluto si Aling Cora ng munggo sa baba, narinig ni Liana ang boses ni Ellie sa may pinto. Aling Cora, may dala po akong tinapay, baka gusto niyong tikman. Sus Ali, anak, bakit ka ba laging may dala? Parang may tinataksan ka eh. Tumawang ikli si Ellie. Baka po may mahinahanap lang. Napatigil si Liana sa hagdan. Hindi niya alam kung bakit pero tumusok sa kanya ang salitang iyon, hinahanap. Parang pamilyar, parang siya rin,
May hinahanap araw-araw, gamot, pera, pagkakataon, ginhawa. Nang umakyat siya sa hagdan, nadatnan niyang gising pa si Nico, nakasandal sa bintana, pinagmamasdan ng ilaw sa kalsada. "Ate," bulong ni Nico, "yung lalaking nasa baba parang mabait." "Huwag kang mag-assume," sagot ni Liana pero hindi matapang ang boses. "Hindi natin alam ang tao." Pero, ate, nakangiti ka kanina. Napatingin si Liana sa kapatid niya. Nakakatawa ka? Hindi. Umiling si Miko. Seryoso. Matagal na kitang hindi nakikitang parang may konting gaan. Hindi nakasagot si Liana. Umupo siya sa gilid ng kama at hinaplas ang buhok ni Nico. "Matulog ka na," sabi niya. "Bukas, may linis pa ako." "Bukas?" ulit ni Nico. Parang may biro. "Laging bukas." Ngumiti si Liana, pero sa loob niya, may napakaliit na pangakong nabuo. Hindi pa malinaw, hindi pa siguradong totoo, pero naroon, na baka isang araw, ang bukas nila ay hindi na puro paghihintay. Sa labas ng bintana, umihip ang hangin. Sa baba, narinig niya ang boses ni Ellie nagpaalam kay Aling Cora. Hindi na siya lumingon, pero sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi siya natulog na puro takot ang kasama. May mga araw palang nagsisimula sa simpleng tulong ng estranghero at nagtatapos sa isang munting pag-asa na hindi mo inaasahan. Kinabukasan, nagising si Liana Montesilio na parang may tinig sa dibdib. Hindi dahil may sakit siya, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na may munting pag-asa siyang natulog kagabi. At ang pag-asang iyon, ang mas nakakatakot minsan dahil kapag nasanay kang laging kapos, natatakot kang umasa at biglang bawiin ng mundo. Maaga siyang bumaba para magwalis sa hallway. Tahimik pa ang boarding house. Taning tunog ng walis at patak ng gripo ang naririnig. Sa kusina, naroon si Aling Cora, nagkakape. Nakapamiwang habang minamasdan si Liana. "Anak, huwag kang masyadong magpakapagod. Naku, yung mata mo parang hindi natutulog eh." "Natulog po ako." Pero alam niyang halatang nagsisinungaling. "Hindi. Ang tulog mo, yung tulog na nakikinig pa rin." Umupo si Aling Cora at humigop ng kape. "Si Nico, okay pa po." Mabilis na sagot ni Liana. "Kumain na siya ng pandesal." "Okay pa, lagi mong sinasabihan." Napailing si Aling Cora pero hindi na nakipagtalo. "May dadaanan ka pa ba sa trabaho mo mamaya?" "Opo, yung opisina po sa supplier." Pinunasan ni Liana ang rehas, pinipilit na maging normal ang galaw. Sa labas, dumaan ng tricycle ni Tomas Masicarpio at busina ng busina sa kanto, parang sirenang ayaw tumigil. "Lian, sakay ka mamaya, libre pa rin." Sigaw ni Masi, parang araw-araw may raffle. "Salamat po Kuya Masi." Sigaw pabalik ni Liana, pero hindi siya ngumiti. May iniisip na siyang mas mabigat kaysa pamasahe. Sa tanghali, habang naglilinis siya sa maliit na opisina, sumilip si Ma'am Riza at nagsimulang bilang ng mga papel. Tila ba pera ang hangin sa loob ng kwarto. "Liana," sabi ni Ma'am Riza, hindi man lang tumitingin. "Bawasan mo yung pagpunas sa mesa ko. Nagagasgas." "Opo, ma'am." Yumuko si Liana. "Tsaka," huminto si Ma'am Riza at tinapik ang isang folder. "Kung may problema ka sa bahay, huwag mong dalhin dito. Kailangan ko ng maayos na trabaho." "Pasensya na po, ma'am. Hindi na po mauulit." Kahit hindi naman niya alam kung anong mauulit dahil ang problema nila hindi naman isang beses lang. Sa paglabas niya sa opisina, naroon si Kizaya Roldan. Nakasandal sa poste, may hawak na take-out na lugaw at 2 soft drinks. Halatang galing shift, puyat, pero may lakas pa ring magpatawa. "Ayan ate girl, bago ka pa mag-inarte na di ka gutom, eto na, lugaw. Kasi ikaw, parang lugaw na rin ang tuhod, lumalambot." "Grabe ka!" Napangiti si Liana kahit saglit. "Paano mo alam nandito ako? Alam ko schedule mo. Mas kabisado ko pa yan kaysa schedule ng sarili kong buhay." Umupo si Kizaya sa gilid ng bangketa at inabot ang lugaw. "Kumusta si Nico?" "Okay pa," sagot ni Liana, pero sa dulo ng salita may panginginig. Tumigil si Kizaya sa pagsipsip ng soft drink. "Lian, yung okay mo, parang okay ng taong malapit na maiyak." Hindi na nakapagpigil si Riana. "Kez, paubos na talaga. Yung inhaler niya, halos hangin na lang.
Tapos yung binigay ni Nurse Mayet kahapon, konti lang. Eh di balik tayo kay Nurse Mayet. Mabilis na sagot ni Kezaya. Tara, bago pa siya umuwi. Sumang-ayon si Liana at magkasabay silang dumaan sa health center. Nandoon si Nurse Mayet Dizon, hawak ng clipboard, nakikipagtalo sa isang nanay na ayaw pa inumin ng gamot ng anak. Hindi po to magic, sabi ni Nurse Mayet. Matalim pero hindi masama. Kung ayaw niyong sundin, edi kayong magpaliwanag sa anak niyo pag hindi siya makahinga. Nang makita si Liana, biglang lumambot ang mukha niya. Ay, Liana, kayo pala. Kezaya, ikaw rin no? Ano na naman tong pinaplano niyong dalawa? Mamayet, lumapit si Liana. Paubos na po yung gamot ni Nico, tsaka parang mas mabilis siyang hingalin na yun. Nagbuntong hininga si Nurse Mayet at kinapa ang kabinet. Alam ko, ito ang problema sa hika. Akala ng tao, pag tahimik, okay na. Pero may mga atake na biglaan. Tinignan niya ang natitirang stock at napailing. Konti na lang talaga dito. Kailangan niyo na bumili sa butika. Ma'am, meron po bang kahit installment? Naku anak, umiling si Nurse Mayet, halatang naaawa. Kung may ganun lang sana dito, matagal ko na ginawa, pero... Huminto siya at tumingin kay Liana ng diretsyo. Kung mag-atake si Nico ngayong gabi, huwag kayong magdadalawang isip. Tawagan niyo ako. Bibigyan ko kayo ng reseta na mas mabilis at kung kailangan, sasamahan ko kayo sa butika. Salamat po, bulong ni Liana. Nangingilid ang luha niya pero pinigilan niya. Pag-uwi, mas maaga ng konti si Liana para bantayan si Nico. Tahimik ang kwarto pero ramdam niya ang kakaibang bigat sa hangin. Si Nico ay nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang dibdib, kunwari nagbabasa ng comics, pero halatang pinipilit lang niyang maging normal. Ate, sabi ni Nico, pilit na masigla. May kwento ka ba? Yung nakakatawa? Anong nakakatawa? Tanong ni Liana habang inaayos ang kumot. Yung tungkol kay Kuya Masi na nagbayad ng candy? Napangiti si Liana. Oo, yun. Sabi ni Kuya Masi, barya na nga binayad, may candy pa. Sabi niya, ate, parang gusto pa ata akong patulugin ng customer sa asukal. Tawa sana si Nico pero napunta sa ubo. Biglang sumikip ang mukha niya, yung ubo na hindi biro. Nanlaki ang mata ni Liana. Nico? Lumapit siya agad. Nico, anong nararamdaman mo? Parang may nakadagan ate. Hingal ni Nico. Hindi ako Hindi na natapos ang salita. Napahawak si Nico sa dibdib at bumilis ang paghinga. Parang hinahabol ang hangin na ayaw magpahuli. Okay. Hinga. Nanginginig ang kamay ni Liana pero pinipilit maging kalmado. Tignan mo ko. Higop, dahan-dahan, bugang dahan-dahan. Kinuha niya ang halos ubos na inhaler at ipinasubo kay Nico. Isang puff, 2, pero parang kulang. Lian! Sigaw ni Aling Cora mula sa baba, narinig ang kalabog. Anong nangyayari? Si Nico po! Sigaw pabalik ni Liana. Naatake! Walang 2 segundo, umakyat si Aling Cora ng mabilis sa edad niya. Dala ang baso ng maligamgam na tubig. Nico, anak, tingin dito. Dahan-dahan lang. Habang nanginginig ang kamay ni Liana sa paghawak ng cellphone, tumawag siya kay Nurse Mayet. Unang ring pa lang, sinagot agad. Mayet to, ano yan? Mabilis na boses ng nurse. Mamayet, si Nico, atake po, hirap po huminga. Halos mabasag ang boses ni Liana. Okay, makinig ka. Matigas ang tono ni Nurse Mayet, yung tono na pang-uutos para hindi ka magpanik. Upo siya, lean forward, pursed lips breathing, parang humihihip ng kandila. Ilayo sa alikabok, buksan bintana, pupunta ako. Sa loob ng 15 minuto, dumating si Nurse Mayet na pawis, dala ang maliit na kit niya. Si Kezaya din, tinawagan pala ni Aling Cora, dumating na may dalang extra inhaler galing sa kakilala, pero hindi rin sapat para sa gabing yun. Matapos ng ilang minuto ng tamang paghinga at tulong ng nurse, bahagyang gumaan ang atake ni Nico, pero nanghihina pa rin. Hindi pwedeng ganito lagi, sabi ni Nurse Mayet, seryoso. Kinuha niya ang reseta at nagsulat ng mabilis. Liana, ito, emergency meds.
Kailangan mabili ngayong gabi, wag na bukas. Delikado. Ma'am, magkano kaya po? Nanginginig ang tanong ni Liana. Depende sa brand, pero kahit ano, kailangan. Tinignan ni Nurse Mayet si Kezaya. Kezaya, sasama ka? Opo, mabilis na sagot ni Kezaya. May konti akong cash. Kulang man, pero try natin. Aling Cora, babantayan niyo po si Nico? Oo anak, ako ang bahala. Hinawakan ni Aling Cora ang kamay ni Liana. Lumaban ka, huwag kang mahihiya. Lumabas si Liana at Kezia sa gabi. Hawak ang reseta na parang hatol. Sumakay sila sa tricycle ni Masi na sakto namang dumaan. Kuya Masi, sigaw ni Kezia. Emergency! Sa butika sa Stamesa, bilis! Pagtingin ni Masi sa mukha ni Liana, nawala ang biro niya. Sige, isang malalim na hininga. Kapit kayo. Habang bumibiyahe, pinipisil ni Liana ang reseta. Nagdarasal siya ng hindi niya namamalayan. Hindi siya relihiyosa pero kapag kapatid mo na ang nakataya, kahit anong santo pinapangalanan mo. Pagdating nila sa Viridian Pharmacy, Stamesa Branch, maliwanag ang ilaw sa loob, parang hindi gabi, ngulit malamig ang salubong. Sa pintuan pa lang, sinalubong sila ng guard na si Ruel Velez, sinipat mula ulo hanggang paa, lalo na ang luma at kupas na uniform ni Liana na may bahid pa ng sabon. Miss, matigas na sabi ng guard, anong kailangan? Gamot po, mabilis na sagot ni Liana. Emergency po, may reseta po. Tingnan, kinuha ng guard ang reseta na parang duda. Sang galing to? Barangay nurse po namin, si Nurse Mayat Dizon, sagot ni Liana, pinipilit maging mahinahon. Sa loob, lumapit ang branch supervisor na si Rowena Quintanar, nakaayos ang buhok, naka-HID na parang medalya. Sa counter, nakatingin ang senior pharmacist na si Priscilla Sila Umandal, may matalim na kilay at malamig na mata. Ano to? Tanong ni Rowena, tinapik ang papel. Emergency po, atake ng hika po yung kapatid ko, pakiusap ni Liana, kailangan po namin ngayon. Sumingit si Kezia. Ma'am, please, hindi po kami naglalaro, nahihirapan po huminga yung bata. Nataranta si Liana, ngayon lang po siya inatake. Tumingin si Rowena kay Sila, tapos binulungan nito ng hindi man lang hinaan. Ganyan yan, puro drama. Pag mahirap, gusto laging special. Parang sinampal si Liana. Nanlabo ang paningin niya, pero linunok niya ang sakit. Ma'am, halos pabulong na si Liana. Kahit yung pinakamura po basta meron, babayaran po namin. Hindi namin pwedeng ibigay kung hindi namin ma-verify, sabi ni Rowena pormalang tono. Baka peke, baka nakikireseta, baka hindi naman sa inyo yan. Peke? Napaangat ang boses ni Kezia. Ma'am, nurse po mismo yung nagsulat. Tawagan nyo, nandito number. Miss, huwag kang maingay. Madami kaming customer. At doon dumating ang isa pang customer. Isang babae na naka-coat, nakaayos, may sunglasses pa kahit gabi. Si Yasmin Kaluya. Lumapit siya sa counter at gumiti. Hi Ate Sila, yung vitamins ko ready na? Sweet na sabi ni Yasmin. Biglang nagbago ang mukha ni Sila. Ay, Miss Yasmin, oo, ready na po, wait lang. Parang naglaho si Liana sa harap nila. Biglang naging mabilis ang kilos, naging magalang ang boses. Si Rowena ay halos yumuko pa. Si Guard Ruel ay biglang nagbukas ng pinto na parang VIP entrance. Namlamig ang kamay ni Liana. Ang reseta niya parang papel lang. Ang hininga ni Nico parang hindi importante. Ma'am, please. Pakiusap niya ulit, mas mahina na. Sumulyap si Rowena, iritado. Bukas na lang kayong bumalik, huwag dito mag-eskandalo. Bukas? Halos mabasag ang boses ni Liana. Ma'am, baka po hindi na umabot. Huwag kang OA, bulong ni Sila sabay tingin sa iba. Kung talagang emergency, sa ospital kayo. Nanginginig si Liana, hindi niya alam kung galit ba o hiya ang nangingibabaw. Sa sobrang pagpigil, tumulo ang luha niya pero mabilis niyang pinunasan. Tara na, mahinang sabi ni Kezia, halatang gusto nang sumabaw pero pinili si Liana. Hanap tayo ng iba. Lumabas sila. Sa labas ng butika, humampas ang malamig na hangin sa mukha ni Liana, parang panggisin pero mas masakit.
Habang sumasakay sila ulit sa Imasi, si Kezia ay tumatawag sa cellphone, sunod-sunod, halos maubos ang load. Hello? May inhaler po ba kayo? Emergency. Oo, sarado na. Okay, salamat. Tapos ulit. Hello? May nebulizer meds? Wala? Okay. Pinikit ni Liana ang mata niya. Kez, uwi na lang tayo. Baka... Huwag. Matigas na sagot ni Kezia. Hindi pwedeng uwi na lang. Pero halos sarado na lahat, Lian. Pagdating nila sa boarding house, halos tumalon si Liana paakyat. Naandun si Nico. Nakahiga na pero halatang pagod na pagod. Parang galing digmaan. Si Aling Cora ay nagbabantay. Hawak ang kamay ni Nico. Wala? Mahinang tanong ni Aling Cora, kahit alam na ang sagot. Umiling si Liana. Doon na bumigay ang dibdib niya. Aling Cora, hindi nila kami binigyan. Akala nila, katulong lang ako. Akala nila, nagsisinungaling ako. Niyakap siya ng matanda ng mahigpit. Anak, hindi mo kasalanan. Sa baba, may kumatok sa pinto. Narinig nila ang boses ni Masi. Andyan ba kayo? May kasama ako. Pagbaba ni Liana, nakita niya si Ellie. May hawak na maliit na paper bag, halatang galing sa labas, at may pag-aalala sa mukha. Liana? Sabi ni Ellie, mababa ang boses. Narinig ko kay Masi. Si Nico raw? Hindi na napigilan ni Liana. Lumapit siya, ngulit imbes na tumayo ng matapang, parang lumambot ang tuhod niya. Napaluhod siya sa harap ni Ellie, hindi para magmakaawa, kundi dahil ubos na ubos siya sa gabi. Hindi ko po kailangan ng awa. Nanginginig niyang sabi, luha ang tumutulo. Kailangan ko po ng tulong. Gamot lang, para sa kapatid ko. Kanina sa butika, pinahiya nila kami. Para lang kaming wala. Nabigla si Ellie. Mabilis siyang lumuhod din para pantayan siya. Hinawakan ng balikat niya ng maingat. Parang takot siyang masaktan pa si Liana. Liana? Sabi ni Ellie, matigas ang panga, pinipigilan ng galit. Hindi to tama. Hindi dapat nangyayari to. Ellie? Singhot ni Liana. Kung tutulong ka, huwag mong gamitin para ipahiya sila. Ayoko ng gulo. Ayoko ng yabang. Gamitin mo para itama. Para hindi na maulit sa iba. Tumitig si Ellie sa kanya at sa mata niyang yon, walang yabang. Taning isang pangakong mabigat at totoo. Pangako, sabi niya, hindi ko pababayaan si Nico at hindi ko palalampasin yung ginawa sa'yo. Pangako. Yun ang huling salitang narinig ni Liana Montesillo bago siya tumayo mula sa pagkalaod. Nanginginig pa ang tuhod, nanginginig pa ang boses, pero sa unang pagkakataon matapos ang gabing yon, may pumupunas sa bigat sa dibdib niya. Hindi dahil biglang gumaan ang buhay, kundi dahil may taong hindi tumingin sa kanya na parang katulon lang. Hindi nagtagal si Ellie sa baba. Umakyat muna si Liana sa kwarto dahil si Nico pa rin ang unang kailangan. Ngunit bago siya tuluyang umakyat, narinig niya si Ellie kausap si Aling Cora sa sala. Mahina pero malinaw ang tono. Aling Cora, may nebulizer ba kayo? O kahit extension cord? May dadalhin akong gamit. May extension cord dito, anak. Pero nebulizer, wala. Hininga si Aling Cora. Ellie, ano bang gagawin mo? Basta po, may paraan. Parang pinipigil niyang magpakita ng emosyon, pero ramdam ang bigat sa boses. Pag-akyat ni Liana, nakita niyang si Nurse Mayat Dizon ay hindi pa rin umaalis. Naandun siya, nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang pulso ni Nico, tinitignan ang paghinga nito na mas maayos na. Pero halatang pagod. Mamayet, lumapit si Liana. Pasensya na po, wala po kaming nakuha. Hindi ka dapat mag-sorry, sagot ni Nurse Mayet. Matalim ang tingin, pero hindi kay Liana, parang sa mundo. Ang dapat mag-sorry, yung sistema, yung taong may hawak ng gamot pero pinipili kung sino ang bibigyan. Ma'am, si Ellie po nandito sa baba, sabi ni Liana. Hindi pa rin alam kung paano ipapaliwanag. Tumanggo si Nurse Mayet, tila ba nakaramdam ng pagbabago sa hangin. Kung may tutulong, tanggapin mo, pero tatandaan mo, hindi ka dapat maging utang ng loob forever. Dapat, karapatan yan. Sumunod na bumaba si Liana, kasama si Kezia na halatang galit pa rin, at si Nurse Mayet na parang handa sa anumang argumento. Sa sala, naandun si Ellie. Hawak ang phone, may kausap na hindi nila marinig. Sa gilid,
Si Tomas Masicarpio ay nakatayo, hindi na pala biro. Parang bodyguard na hindi niya alam na bodyguard siya. Nakuha ko na, sabi ni Ellie sa kausap sa phone. Oo, ngayon din. Salamat. Pagpatay niya ng tawag, tumingin siya kay Liana. May konting gamot muna tayo ngayong gabi. May 24-hour na butika sa kabilang district. May stock. Ipapadeliver ko. Napatigil si Kezia. Ipapadeliver? Ngayon? Oo. Simple ang sagot ni Ellie, pero may bigat. Nico needs it. Parang gustong umiyak ulit ni Liana, pero pinigilan niya. Ellie, magkano? Babayaran ko. Umiling si Ellie mabilis. Hindi tungkol sa bayad to, tungkol sa buhay. Tumingin siya kay Nurse Mayet. Ma'am, ano pong kailangan pa? May listahan po ba kayo ng tamang meds para sa bata? Nagulat si Nurse Mayet, pero hindi nagpahalata. Meron, pero kailangan ko ring makita ang bata bukas sa doktor. Hindi pwedeng puro band-aid. Gagawin natin. Tumango si Eli na parang siguradong kaya. Bukas ihahatid ko kayo. Napatingin si Liana sa kanya, may pag-aalinlangan. Hindi mo naman kailangan. Liana, putol ni Eli. Banayad ang boses. Kailangan. Hindi mo to dapat pinapasan mag-isa. Tahimik sila saglit. Sa katahimikan na iyon, si Aling Cora ang unang nagsalita. Parang nanay na hindi na kayang manahimik. Eli, sabi niya, ano ka ba talaga? Kasi kung ordinaryo ka lang, bakit parang sanay ka mag-utos na may sumusunod? Sandaling tumigil si Eli at sa loob ng isang segundo, nakita ni Liana ang isang aninong dumaan sa mukha niya. Parang may lihim na matagal nang nakatago. Aling Cora, sagot niya, maingat. May mga bagay lang po akong tinatakasan. Anong tinatakasan? Singit ni Kezia hindi mapigil. Baka naman asawa ka na. Napaatras si Liana sa tanong, nanginginig ang pisngi. Kez! Pero hindi nagalit si Eli. Tumingin lang siya kay Kezia tapos ngumiti ng konti. Hindi masaya, kundi parang pagod. Hindi ako kasal sa iba, pero may responsibilidad akong ayusin. Hindi na sila umusisa. Sa gabing iyon, dumating ang delivery. Isang maliit na bag na may resibo, may tatak ng butika at may laman na gamot na hiyang para sa immediate relief. Si Nurse Mayet ang nag-check at nagbigay ng tamang instruction kay Liana. Si Nico ay unti-unting gumaan ng paghinga at sa unang beses, nakatulog siya nang hindi sumisikip ang dibdib. Sa labas ng kwarto, sa hallway, nakatayo si Liana at Eli. Sa kabilang dulo, nakaupo si Kezia at Masi, nagbabantay na parang may bantay sa lakay. Salamat, bulong ni Liana, halos hindi marinig. Walang anuman, sagot ni Eli. Pero hindi dito nagtatapos. Napakunot noo si Liana. Anong ibig mong sabihin? Huminga si Eli ng malalim at sa kanya sinabi ang unang piraso ng katotohanan. Hindi pa buo, pero sapat para magbago ang mundo ni Liana. Liana, mababa ang boses niya. Imbuti kang tumanggi sa'yo, hindi lang sila ang problema. May sistema sa likod at may paraan para ayusin yon. Paano? Halos pabulong si Liana. Paano natin maaayos yung ugali ng mga taong ganon? Tumingin si Eli sa malayo, parang may nakikitang larawan na siya lang ang nakikita. May mga bagay na hindi mo kayang ayusin sa pakiusap lang. Minsan, kailangan mong baguhin ang mismong nagpapatakbo. Hindi na sumagot si Liana. Natakot siya sa tunog ng salitang baguhin dahil ang pagbabago ay malaki at ang mga taong tulad niya laging natatapakan kapag may malalaking galaw ang mayayaman. Pero sa mata ni Eli, hindi yabang ang nakikita niya, kundi galit na may direksyon. Kinabukasan, hindi nagising si Liana sa busina ni Masi o sa sigaw ng mga bata sa labas. Nagising siya sa tunog ng mahinang katok sa pinto at sa boses ni Aling Cora. Liana, anak, may bisita ka. Bumangon siya agad, naghilamos at nagbihis ng maayos kahit luma ang damit. Pagbaba niya, bumagsak ang sikmura niya sa nakita. Si Eli, pero hindi na yung Eli na nakatsinelas lang. Ngayon, simple pa rin ang suot, plain polo, maong, pero kasama niya ang dalawang taong hindi bagay sa eskinita.
Isang lalaking maayos ang gupit at may bitbit na folder, at isang babaeng naka-blazer, may tablet, at mukha ng taong sanay sa meeting. "Liana," sabi ni Eli, mas ma-formal ang boses. "Magpapakilala ako." Nanlamig ang palad ni Liana. "Eli, inong meron?" Lumapit ang lalaki at ngumiti ng propesyonal. "Good morning po. Ako po si Marvin Oka, Chief Operating Officer ng Argento Health and Retail Group." Parang lumutang si Liana. Argento?" Lumapit din ang babae, bahagyang tango. "Ako naman po si Celine Barameda, Head of Compliance." Hindi niya agad naintindihan, nanginginig ang labi niya. Hindi ko gets." Huminga si Eli. Tinitigan niya si Liana parang humihingi ng pasensya bago sabihin ng totoo. "Liana," mababa ang boses niya, pero tumama parang kulutag. "Hindi ako si Eli lang. Ako si Elian S. Argento." Tahimik ang sala. Si Aling Cora ay napaupo sa bangko, parang biglang nahilo. Si Kizia, nakakapasok lang galing sa labas, napasigaw ng mahinang, "Ha?" Si Masi na nasa pinto, napakapit sa tricycle key niya na parang dumulas ang mundo. Si Liana, hindi makagalaw. "CEO ako," dagdag ni Elian, mas mabigat. "At may isa pang bagay." Nilabas niya sa bulsa ang isang maliit na papel, hindi papel, kundi isang lisensya. At kasunod, isang maliit na envelope na may kopya ng civil certificate. Hindi niya ito inihampas sa mesa, hindi niya ipinagyabang. Inabot niya kay Liana ng maingat, parang alam niyang pwedeng masira si Liana sa katotohanan. "Kasado tayo," sabi ni Elian. "Matagal na." Nanginginig ang kamay ni Liana habang kinukuha ang papel. Tumitig siya sa pangalan niya, Liana Montesilio. Katabi ang pangalang Elian Argento. Totoo, hindi panaginip. Hindi. Bumuka ang bibig niya pero walang lumabas na maayos na salita. Bakit ngayon mo lang sinasabi?" "Dahil tinatago ko," sagot ni Elian, halatang masakit. "May mga taong gustong kontrolin ang buhay ko. Yung tatay ko, yung mga kasunduan sa negosyo, at isang babaeng gustong ipamigay ako sa publiko bilang trophy fiancé. Ayokong madamay ka. Ayokong madamay si Nico. Pero kagabi, nakita ko kung paano ka tratuhin. At doon ko na-realize, kahit itago ko pa, darating at darating yung araw na tatamaan ka pa rin." Umangat ang luha sa mata ni Liana. "So, lahat pala ng pagtulong mo dahil asawa mo ako?" Umiling si Elian mabilis at matindi. "Hindi, tumutulong ako kasi mahal kita at kasi tama. Pero oo, responsibilidad ko rin dahil pinili kitang maging asawa, kahit tahimik, kahit walang engranding kasal." Si Kizia, nanginginig ang boses niya. "Wait, Lan, kasal ka? Sa CEO? Ate, ano to? Teleserye?" Tiningnan siya ni Liana, luha ang mata. "Kez, hindi ko rin alam paano nangyari." Lumunok siya, bumalik ang tingin kay Elian. "Akala ko, simpleng Eli ka lang." "Gusto ko sanang maging simpleng Eli," sagot ni Elian, may pait. "Pero hindi ganun ang mundo ko." Sumingit si Marvin, maingat ang tono. "Ma'am Lan, sorry po. Alam naming overwhelming, pero nandito kami ngayon kasi may gagawin si Sir Elian." "Anong gagawin?" Halos pabulong si Liana. Inilapag ni Selene ang tablet sa mesa at ipinakita ang isang dokumento. "May acquisition plan po si Sir Elian. Yung Veridian Pharmacy Chain, bibilhin." Nanlaki ang mata ni Liana. Biglong bumalik ang gabing pinahiya siya. Ang boses ni Sila, ang tingin ni Rowena, at ang pagkiling nila kay Yasmin. Nanikip ang dibdib niya. "Hindi," mabilis siyang sabi, tinatapik ang papel. Elian, huwag. Ayokong ipahiya sila. Ayokong..." Lumapit si Elian, hinawakan ng kamay niya, mahigpit pero banayad. "Hindi ito para ipahiya sila, Liana. Hindi ito pagmamayabang. Ito ay para ayusin ang sistema na nagbigay sa kanila ng lakas para apakan ka." "Tapos, anong mangyayari?" Nanginginig si Liana. "Pupunta tayo doon? Magpapakita ka? Lahat ng tao, malalaman?" "Hindi mo kailangang magsalita kung ayaw mo. Pero gusto kong makita nila yung mali. At gusto kong gumawa ng patakaran na hindi na mauulit.
Hindi sa'yo, hindi sa kahit sino. Tahimik si Liana. Sa loob niya may dalawang boses. Isang boses na gustong tumakbo palayo sa gulo at isang boses na gustong ipaglaban ang mga taong tulad niya na walang boses sa counter ng butika. Sa kwarto sa taas, umubo si Nico, mahina lang, pero sapat na para maalala ni Liana kung bakit sila nandito. Dahan-dahang tumanggo si Liana. Kung gagawin mo to, gawin mo ng tama. Hindi para sa pride, para sa buhay. Tumanggo si Elian, matindi. Yun ang pangako ko. At sa parehong araw na iyon, habang ang araw ay umaakyat sa ibabaw ng maruruming bubong ng tondo, nagsimulang gumalaw ang mga papel na kayang pabagsakin ng isang butika at magbukas ng isang bagong mundo para sa isang dalagang akala ng lahat ay katulong lang. Kung gagawin mo to, gawin mo ng tama, hindi para sa pride, para sa buhay. Yun ang huling sinabi ni Liana bago niya nakita si Elian tumanggo na parang may tinapak na linya sa loob niya. Isang linya na hindi na niya kayang balikan. Sa sala ng lumang boarding house, naramdaman niyang biglang lumawak ang mundo niya. Hindi lang dahil CEO pala ang lalaking tinawag niyang Ellie. Dahil ang pangako nito ay may bigat na kayang gumalaw ng mga dokumento, tao at sistema. Pero ang mas mabigat, paano siya, si Liana, na sanay maglinis sa tahimik na sulok, haharap sa ingay ng pagbabago? Bago pa sila umalis para sa mga susunod na hakbang, inakyat muna ni Liana ang kwarto para silipin si Nico. Gising ito, nakaupo, hawak ang baso ng tubig, mas maayos ang paghinga, pero halatang mahinga pa rin. "Ate," sabi ni Nico, maliit ang boses. "Bakit ang daming tao sa baba?" Umupo si Liana sa tabi niya at hinaplos ang buhok. "May tutulong sa atin, Nick. Yung Ellie? Si Kuya Ellie?" Ngumiti si Nico. Napapikit si Liana. "Oo, pero hindi lang siya Kuya Ellie." Namanlaki ang mata ni Nico, parang bata na nakarinig ng sikreto. "Ano siya? Artista? Mas komplikado." Pilit na tumawa si Liana. "CEO siya." "CEO?" Dahan-dahang binigkas ni Nico, parang bagong salita. "Oo," huminga si Liana. "At asawa ko siya." Tahimik si Nico. Akala niya hindi niya maiintindihan, pero bigla itong ngumiti ng mahina, parang may liwanag sa mata. Kaya pala, hindi siya amoy pagod. Biro ni Nico, tapos umubo ng kaunti. "Nico!" Napakunot noo si Liana, pero napangiti rin. "Huwag kang magbibiro kung uubo ka, ah." "Hindi, ate. Joke lang." Tumingin si Nico sa kanya. Seryoso bigla. "Ate, magiging okay na tayo?" Hindi agad nakasagot si Liana. Pinisil niya ang kamay ni Nico. "Gagawin natin lahat para maging okay. Pero hindi ibig sabihin nun madali." Pagbaba ni Liana, nandoon pa rin sina Marvin Ocampies at Celine Barameda nakaupo ng maayos. Parang kahit sira-sira ang bangko, boardroom pa rin sa kanila. Si Kizaya naman ay nakatayo sa gilid, halatang naiilang, habang si Tomas Masicarpio ay nagkukunwaring nag-aayos ng gulong ng tricycle kahit wala namang sira. Si Aling Cora naman, tahimik, pero ang mga mata ay naglalakad sa bawat galaw ni Elian, parang sinusukat kung totoo ba ang lahat. "Elian?" Tawag ni Liana, sinadyang gamitin ang tunay na pangalan. "Anong unang gagawin natin?" Tumayo si Elian at lumapit. "Una, doktor kay Nico. Hindi pwedeng puro rescue. Kailangan stable." Tumingin siya kay Marvin. "You already booked?" "Yes, sir." Tumanggo si Marvin. "Dr. Amiel Rivas, Pedia Pulmo. May slot tayo." Napakunot noo si Liana. "Pedia Pulmo? Specialist sa bata, lalo sa paghinga." Paliwanag si Celine mahinahon. "Mas maayos ang long-term plan." "Okay," bulong ni Liana, pero may alinlangan pa rin. "Pero yung butika, kailan?" "Hindi agad," sagot ni Elian, parang nabasa ang takot niya. "Hindi tayo pupunta doon ngayon na parang circus, may proseso." Napasinghap si Kizaya. "Buti naman, kasi kung pupunta tayo doon tapos ipapahiya natin sila, Ate Lian, ako mismo yung sasampal." "Kez," sabat ni Liana, pero halatang gusto ring tumawa. "Kidding," mabilis na bawi ni Kizaya, pero umiinit pa rin ang mata niya.
Half kidding. Naglakad sila palabas. Hindi sumakay si Liana sa sasakyan ni Marvin, mas pinili niyang sumakay kay Masi kasama si Kazaya at si Nico. Si Elia naman ay sumunod sa isang simpleng kotse, walang wangwang, walang drama. Kahit CEO, pinili niyang hindi mag-ingay. Sa klinik ni Dr. Amiel Rivas, amoy alcohol at aircon. Tahimik ang waiting area, malayo sa ingay ng tondo. Si Nico ay pinaupo at si Liana ay halos hindi makaupo sa kaba. Si Elia naman ay nasa tabi niya, tahimik lang pero ramdam niya ang presensya niya. Lumabas si Dr. Amiel, batang doktor na mukhang pagod pero matalas ang mata. Nico Montesilio, tumayo si Liana. Opo, Doc. Sa loob ng consultation room, tinignan ni Dr. Amiel ang history ni Nico, pinakinggan ang baga at tinanong si Liana ng sunod-sunod. Gaano kadalas ang atake? Anong triggers? May alikabok ba sa bahay? May smoke exposure? Sumagot si Liana ng tapatan. Sa boarding house po, alikabok po minsan. Tapos sa labas po, usok ng sasakyan. Pero sinusubukan kong laging linisin. Tama, sabi ni Dr. Amiel, pero hindi sapat ang sipag kapag environmental ang kalaban. Kailangan natin ng maintenance plan, hindi lang emergency inhaler. Naglabas siya ng listahan. Ito, controller inhaler, spacer, at kung kaya, nebulizer sa bahay. Tapos follow-up after 2 weeks. Nakita ni Liana ang mga gamot at presyo sa isip niya. Parang biglang bumigat ang mundo ulit. Doc, Biglang nagsalita si Elian, kalmado. What's the most cost-effective but medically sound option? I want a plan that can be sustained, not just funded. Napatingin si Dr. Amiel kay Elian at parang napansin niyang may klase ito ng taong hindi basta-basta. Sustainable? Good, because Hika is a marathon. Tumingin siya kay Liana. Ma'am Liana, kung may support kayo, mas gaganda ang outcome pero kailangan consistent. Lumabas sila ng klinik na may malinaw na plano. Si Nico, kahit pagod, ay parang gumaan ng loob. Ate, ang bait ni Doc. Oo, sagot ni Liana. Pero nakatingin siya sa reseta. Hindi na reseta na parang hatol, kundi reseta na parang mapa. Pagbalik nila sa boarding house, nandun na si Sister Glo Reyes, head ng charity clinic na kaibigo ni Nurse Mayet. Dinala siya ni Nurse Mayet para makisilip at tumulong. Ay, Liana! Bungad ni Sister Glo. Maliit pero matatag ang tindig. Narinig ko ang nangyari. Anak, huwag kang mahihiya. Maraming tulad ni Nico. Sumunod si Nurse Mayet, nakapamaywang gaya ng dati. O ayan ha, hindi na tayo puro iyak, plano na to. Napatitig si Liana kay Elian. Bakit parang biglong dumami ang tao sa buhay ko? Dahil hindi ka nag-iisa, sagot ni Elian, simple. Kinabukasan, nagsimula ang tunay na hindi lang pagbili. Sa isang maliit na meeting sa loob ng isang rented conference room, hindi pa boardroom, pinaupo ni Elian sina Celine, Marvin, Gideon Sarmiento at isang batang pharmacist na dinala ni Celine, si Hannah Paredes. Nandito tayo, sabi ni Elian, dahil hindi lang isang branch ang may problema. Systemic ang discrimination at ayoko na ang acquisition ay maging trophy. Gusto kong maging tool. Nagtaas ng kamay si Hannah, halatang nakakabahan. Sir, if I may, sa mga branch po may kultura talaga. Minsan ang staff nagiging judge. Kapag mukhang mahirap, inuunahan na ng duda. Tama, sabi ni Celine. At hindi lang culture, may training gaps, may policy gaps, at may accountability gaps. Binuksan ni Gideon ang laptop. Sir, we pulled historical incident reports. May pattern. May complaints tungkol sa delayed dispensing, especially sa emergencies. Pero karamihan hindi na nafi-file formally. Takot ang tao. Napasingap si Liana na nakaupo sa gilid kasama si Kazaya. Kasi po, nakakahiya magreklamo. Pakiramdam mo, ikaw pa ang mali. Tumingin si Elian kay Liana. Exactly. That's what we change. Tinuro ni Marvin ng isang draft. We can implement an emergency assistance desk per branch, separate lane for urgent prescriptions, and a hotline verification for community nurses like Nurse Mayet. Plus, empathy training, dagdag ni Celine, role-play scenarios, clear disciplinary actions, and a no discrimination, no delay protocol. Tahimik si Liana.
Narinig niya yung pangalan ng protocol at parang bumalik ang sakit sa butika. Pero sa pagkakataong ito, may direksyon na. Kailangan din po, biglang sabi ni Keziah, na may taong pwedeng lapitan yung mga customer kasi minsan hindi marunong magsalita yung iba, na-overwhelm. Tumanggo si Celine, community liaison role, someone who understands the ground. Napatingin si Elian kay Liana. Liana, hindi kita pipilitin, pero kung handa ka, ikaw ang pinakaswak. Nanlaki ang mata ni Liana. Ako? Paano? Hindi naman ako... Hindi mo kailangang maging sosyal para maging totoo. Kailangan lang marunong kang makinig at alam mo yung pakilamdam na tinatanggihan. Napalunok si Liana. Sa kabilang dulo ay nandoon si Aling Cora na dumating bitbit ng thermos ng kape. Narinig ang huling usapan. Anak kay Liana, kung may pagkakataon kang gawing mas mabuti ang mundo, huwag mong sayangin dahil lang sa takot. Pero ang takot ni Liana ay hindi lang takot sa bagong role. Takot yon sa mga taong maninira kapag nalaman ang katotohanan. At tama ang kutob niya. Sa mismong araw din yon, may isang tawag na pumasok sa phone ni Elian. Nakita ni Liana ang pagbabago ng mukha niya. Lumamig, tumigas. Sir, bulhon ni Marvin pagkatapos ng tawag. It's them. Sino? Tanong ni Liana, halos pabulong. Huminga si Elian. Tumingin sa kanya na parang ayaw niyang madamay siya, pero kailangan. Yung tatay ko, sabi ni Elian, at yung babaeng gustong gawing palabas ang buhay ko, Brissette Lontok. Parang may yelong dinaan sa dibdib ni Liana. Anong gagawin nila? Susubukan nilang sirain ka. Sagot ni Elian, tapat. Sasabihin nilang ginamit mo ako. Sasabihin nilang ikaw ang dahilan ng bad publicity. E di, totoo namang ganun ang sasabihin nila. Bulong ni Liana, parang bumabalik ang lumang hiya. Lumapit si Elian, hinawakan ng balikat niya. Hindi totoo yun, at hindi natin sila hahayaang manalo. Sa labas ng conference room, may pumasok na delivery rider na may dalang sobre para kay Celine. Si Nestor Azualo, ang rider na laging may alam sa mga under the table sa supply. Inabot niya ang sobre at bago umalis, bumulong siya kay Hana. Ate, ingat, may kumikilos na sa loob. Nilingon ni Liana si Elian. Ngayon niya lang naramdaman na ang laban nila ay hindi lang sa counter ng butika. May mas malaking kalaban, mga taong may pera, koneksyon at kayang baluktutin ang kwento. Pero sa gitna ng lahat, may isang bagay na malinaw. Hindi na babalik si Liana sa pagiging tahimik na biktima. Hindi dahil naging asawa siya ng CEO, kundi dahil nakita niya kung gaano kadaming tulad niya ang maaaring mailigtas kung may maglalakas loob na magsimula. Sa loob ng conference room, nanatili sa hangin ang bumulong na babala ni Nestor Azuelo. May kumikilos na sa loob. Hindi iyon simpleng chismis para kay Liana Montesilio. Parang tunog iyon ng kandado na unti-unting nagsasara. Sa unang pagkakataon, naintindihan niya na ang laban nila ni Elian ay hindi lang tungkol sa gamot ni Nico at sa pagbabagong pangserbisyo, kundi tungkol din sa kung paano pinapatay ng mga tao ang katotohanan gamit ang pera at pangalan. Paglabas nila ng meeting, naglakad si Liana kasama si Keziah sa parking area. Si Keziah ay nakahawak pa rin sa strap ng bag niya na parang handang manuntok sa hangin. Ate Lian, bulong ni Keziah, paki-explain nga ulit, kakasal mo lang dati, tapos biglang may Brissette, may tatay, may board, parang, Diyos ko, parang teleserye talaga. Hindi ko rin ginusto to, pero nandito na. Ayokong umatras. Good, tumago si Keziah. Kasi kung umatras ka, ako ang hahabol sa'yo. Sumunod si Elian sa kanila, may kausap sa phone. Ramdam ni Liana ang bigat sa tindig niya. Yung bigat ng lalaking sanay mag-isa, pero ngayon may iniingatan. Celine, narinig ni Liana, I want full audit scope, and I want the procurement map, connections, intermediaries, everything. Copy sir, sagot si Celine sa kabilang linya, crispang boses. Also, I got intel. Attorney Quinto Lontok is popping up in supplier-related chatter. Napahinto si Liana sa narinig. Tumitig siya kay Elian. Quinto? Yung pinsan ni Brissette? Tumanggo si Elian, sinarado ang tawag at huminga ng malalim. Oo, at kung totoo yung sinasabi ni Celine, mas malala pa to kaysa sa pangmamaliit sa branch.
Bumalik sila sa boarding house bago lumubog ang araw para bantayan si Nico. Sa sala, naroon si Aling Cora, nagsasala ng bigas. Parang walang pakialam sa corporate wars, pero ang mga mata niya ay alerto. Anak, sabi ni Aling Cora kay Elian, mag-ingat kayo. Yung mga taong may pera, kayang baguhin ang kwento kahit wala silang katotohanan. Alam ko po, sagot ni Elian, magalang pero halapang may galit na pinipigil. Si Nurse Mayet ay dumaan din dala ang folder ng community cases. Hoy, CEO, biro ni Nurse Mayet nang pumasok. Kung balak mong magpabida, siguraduhin mong hindi lang sa kamera. Ayoko ng pa-press release. Napangiti si Elian. Walang kamera ma'am, promise. Good. Umupo si Nurse Mayet at tumingin kay Liana. Ikaw Liana, handa ka ba sa ingay? Tahimik saglit si Liana. Hindi po ako handa, pero hindi na ako pwedeng bumalik sa dati. Kinabukasan, dumating ang unang suntok ng kalaban. Habang naglalabas si Liana sa likod, tumawag si Kizaya kanya, hingal na hingal. Lian, nasa social media na. Ha? Napatigil si Liana, basa ang kamay. Ano? May post! Halos sigaw ni Kizaya. May picture mo galing sa labas ng klinik. Nakalagay, Mysterious House Help Traps CEO, Pharmacy Chain Targeted. Nanlamig si Liana. Parang bumalik siya sa counter ng butika pero mas malala. Ngayon, buong mundo ang nakatingin. Paglabas nila ng sala, nakita ni Liana ang hawak ni Elia ng tablet. Malamig ang muka. Naroon si Marvin, Celine at Gideon Sarmiento, lahat tense. Sir, sabi ni Marvin, PR team suggests we release a statement. Statement? Sumiklab ang boses ni Ilian, pero pinigil niya agad. Hindi statement ang sasagot diyan. Katotohanan. Lumapit si Liana, naninginig. Elian, kasalanan ko ba to? Kung hindi ako, wag mong sabihin yan. Mabilis na putol ni Ilian. Matigas. Hindi ikaw ang kasalanan. Sila ang gumagawa ng kasalanan. Yung naninira. Si Celine ay nag-scroll sa tablet. Mabilis. The post originated from a page connected to a PR agency that has past ties to Lontox network. We can trace it. Trace it. Utos ni Ilian. Tumingin kay Gideon. But I don't want just PR. I want evidence of their bigger game. Tumango si Gideon. We're already digging. Procurement and supplier arrangements. Nestor's tip might be accurate. Parang may pumutok na wire sa loob ni Liana. Hindi siya sanay na maging paksa ng ganyang kalaking kasinungalingan. Ngunit sa halip na umiyak, biglang may init na umakyat sa dibdib niya. Galit na matagal niyang nilulunok. Kung gusto nila akong gawing kwento, mahinang sabi ni Liana, edi ipakita natin yung totoong kwento. Tumingin si Ilian sa kanya. Liana, you don't have to be the face of this. Pero ako ang dahilan kung bakit natin nakita ang problema. Sagot niya, mas matatag. At kung hindi ako magsasalita, sino? Yung mga katulad kong walang boses sa counter? Sa araw ding iyon, nagkaroon ng emergency board meeting sa Argento Health and Retail Group Headquarters. Hindi ito palasyo. Glass building ito na malamig, malinis, at may katahimikan na parang kontrolado ang hanin. Mulit sa loob ng boardroom, parang bagyo ang nakatago. Sumama si Liana, hindi bilang trophy, kundi bilang witness. Kasama nila si Marvin, Celine, Gideon, at sa pintuan, si Hannah Paredes na inimbitahan bilang representative ng ground pharmacists. Nandun din si Nestor Azuelo, hindi sa loob ng boardroom pero nasa lobby. May hawak na envelope na parang bomba. Pagpasok nila, nandun ang watandang lalaki na malakas ang aura, si Don Severino Argento. Gray ang buhok pero matalim ang mata. Sa tabi niya, parang reyna sa formal, si Brissette Lontoc. Nakaputi, nakangiti, pero malamig. At sa kabilang dulo, ang pinsan niyang si Attorney Quinto Lontoc. Nakasuit, hawak ang folder na parang sandata. Ilian, bungad ni Don Severino, hindi tumayo. Ano tong kalokohan na to? Bakit mo binibili ang pharmacy chain at ginagawang iskandalo ang kumpanya? Ilian, singit ni Brissette. Malambot ang boses pero may lason. At sino yang babae? Bakit siya nandito? Hindi ba dapat private matters stay private? Hindi kumibo si Liana.
Pinisil niya ang palad niya sa ilalim ng mesa. Pinaalala sa sarili, huminga. Tumayo si Ilian. Diretso. Private matters? You made it public. Your people posted her face online. Nagkunwari si Brissette na nasaktan. I don't know what you're talking about. Ang sumingit ay si Attorney Quinto, may ngiting abogado. Sir Ilian, we're not here to discuss social media rumors. We're here to discuss corporate risk. Your acquisition is impulsive. Investors are nervous. Investors are nervous because they're hearing lies. Sagot ni Ilian. And because you're hiding something. Nag-angat ng kilay si Don Severino. What are you accusing them of? Dito pumasok si Celine. Binuksan niya ang tablet at nag-project ng slides. Compliance has identified procurement irregularities linked to Viridian's critical medication suppliers. There are intermediary companies with suspicious markups. Speculation. Mabilis na sabi ni Quinto, pero halatang kumurap siya ng mas mabilis. Gideon ang sumunod. Inilapag ang printed reports. Not speculation. We have transaction trails. Bank transfers to a consultancy that traces back to a law office, Lontoc and Partners. Nanlaki ang mata ni Marvin kahit alam niya na. Dahil ibang usapan kapag nasa boardroom. Si Hannah sa gilid, napahawak sa sarili niyang ID. Lies, sumingit si Brissette. Ngayon mas matigas ang boses. You're accusing my family? In front of the board? Your family accused my wife, sagot ni Ilian, malamig. Parang may sumabog na katahimikan. Asawa? Ulit ni Don Severino, biglang tumayo. You married her? Without my knowledge? Naramdaman ni Liana ang bigat ng mga mata sa kanya. Parang hinuhubaran siya ng dignidad sa isang tingin. Pero hindi siya umatras. Opo, mahinang sabi ni Liana. Tumayo rin siya kahit nanginginig. Kasalo po kami. Attorney Quinto numiti ng bahagya. Interesting. Then I suppose the marriage can be challenged. Fraud, undue influence. Subukan mo. Putol ni Ilian, galit na hindi na maitago. At sasagutin ko hindi lang sa korte, kundi sa publiko. Public? Don Severino's voice boomed. You will not shame this family. Hindi napigilan ni Liana. Sa wakas, nagsalita siya. Malinaw kahit naninginig. Sir, matagal na po kayong nahihiya sa amin kahit hindi nyo kami kilala. Sa butika, sa ospital, sa counter, palaging may taong tumitingin sa amin na parang wala kaming karapatang mabuhay. Hindi po to tungkol sa pamilya nyo lang. Tungkol po to sa mga taong namamatay dahil pinipili ng sistema kung sino ang bibigyan ng serbisyo. Sandaling natigilan ng boardroom. Hindi dahil biglang naawa sila, kundi dahil may katotohanang pumasok na hindi nila kayang ispin. Sa lobby, dumating si Nestor Azuelo at inilapit ang envelope kay Celine. Ma'am, eto po. Mahina ang boses niya, pero matigas. Delivery logs. May mga gamot na dapat dumating sa branch pero dinadala sa ibang warehouse. May pirma. Kinuha ni Celine ang envelope. Mabilis na binuksan. Namutla siya. Sir, this is it. Inilabas niya ang scanned copies, delivery logs, receiving reports at mga pangalan. Sa pagitan ng mga pirma, lumitaw ang pangalang Ramon De Leon, Regional Manager at mga initials na tumutugma sa isang contact sa Lontoc Network. Quinto, sabi ni Ilian, mababa pero nakakatakot. You didn't just spread rumors, you manipulated supply. Biglang tumayo si Quinto, umiwas ang mata. This is taken out of context. Context? Gideon's voice cut in. Children needing inhalers is the context. People dying is the context. Nagkagulo ang board. May mga bulong-bulong, may mga tanong, may panic. Si Don Severino ay napaupo, parang biglang tumanda. Si Brissette, sa unang pagkakataon, nabasag ang ngiti. Enough, sabi ni Don Severino, nanginginig ang kamay. Elian, what do you want? Tumayo si Elian, tumingin sa lahat. I want accountability. I want the investigation to go to the right authorities. No under-the-table settlement. No family cover-up. Masisira tayo, bulong ni Don Severino. Mas matagal na tayong sira, sagot ni Elian. Ngayong lang lumabas.
Matapos ang meeting, hindi natapos agad ang laban, ngunit nagsimula ang pagbagsak ng sabwatan. Si Celine at Gideon ay nag-file ng formal report, si Marvin ay inatasang magpatupad ng interim reforms, at si Elian, pinili ang tama kahit masakit sa apelido. Sa araw ng community forum na sumunod, sa barangay hall kung saan dati pumipila si Liana para sa libreng check-up, tumayo siya sa harap ng mga tao, kasama sina Nurse Mayet, Sister Glow, Hannah, at kahit si Aling Cora na may dalang kape para sa lahat. Si Nico nakaupo sa unahan na may spacer na hawak, nakangipi. Hindi ako sanay magsalita, pero sanay akong maghintay. At napagod na akong maghintay kaya nandito ako para sabihin may karapatan tayong huminga. May karapatan tayong humingi ng serbisyo at kung may tumanggi sa atin dahil mahirap tayo, hindi tayo dapat manahimik. Sa gihil, si Kezaya ay pumalakpak ng malakas. "Go, ate!" Tumawa ang mga tao pero may luha sa ilan dahil hindi ito palabas. Ito ang buhay nila. At doon nagsimula ang Nico's Breath Program. Hindi pa ingrande, hindi pa perfect, pero totoo. Si Hannah ang lead pharmacist sa Community Supply Coordination. Si Nurse Mayet ang medical coordinator. Si Sister Glow ang nagbukas ng Charity Clinic Partnership. Si Namasi at iba pang riders ang nagvoluntaryong maghatid ng gamot. Si Aling Cora ang unang binigay ng maliit na kahon ng donation at sinabing, "Kahit bigas anak, malaking bagay." Sa gabing iyon, umupo si Liana at Elian sa bangketa sa labas ng boarding house. Hindi pa sila lumilipat sa mansyon, hindi pa sila nagbabago ng mundo sa isang iglap, pero may liwanag sa pagitan nila, kahit simpleng streetlight lang. "Takot ka pa rin?" tanong ni Elian, mahina. "Oo," tapat ni Liana, "pero hindi na ako nag-iisa." Hinawakan ni Elian ang kamay niya. "At hindi na rin ako nag-iisa."